Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si JF Legaspi, ang inyong tinatawag na profesor. Dala ng napakaraming katanungan sa aming mga future client, mga interested na mga magpapasolar at sa ating mga viewers, subscribers, lalong-lalo na sa ating mga padawans. Ang tanong ganito, Sir JF, ano ba talaga ang magandang setup? Hybrid ba na with battery or grid tied? Okay na? Alin ba sa dalawa ang mas mura? Alin ba sa dalawa ang mas practical? Ano ba ang bagay sa aming pangangailangan? Napakaraming tatanong sa akin ito. Binabaha po ako nito araw-araw. Tapos sabi ko sa kanila, ay gagawin po natin ito ng tutorial or guide para sa inyo para makapag-decide kayo kung alin sa dalawa ang mas mura ba ito? Kahit na mura ito, bagay ba sa pangangailangan ito? Yung mga ganong klase. So, sa mulit-muli sa ating mga padawans dyan na walang humpay na sumusubaybay sa ating mga tutorial, maraming salamat po sa inyo. Walang pagod na suporta. Sa ating mga bagong viewers naman, kung hindi ka pa subscribers, ay ano pang inaantay mo? I-click mo na yung subscribe button dyan at pati na rin yung notification bell. So kung ready na kayo, tayo ay dumako sa ating tutorial. Kung makikita nyo sa ating TV screen, meron tayong dalawang klase ng inverter dyan. Yung dalawang klase ng inverter na yan, nagre-represent yan na kung anong klaseng PV or photovoltaic system. Ang nasa malapit sa akin, grid-tied or on-grid ang system. Yun naman kabila niyan ay hybrid PV system. With battery po yan. At marami siyang functionalities na iba-iba pa. Ang tanong ganito, alin sa dalawa ang para sa iyo? Kung kunyari, ibabase natin sa budget. Kung hindi mo naman concern ng budget, at kung kailangan mo ng battery o ang gusto mo lang ay makatipid, kung concerned ka sa ROI, yung mga functionality nito, sasagasaan natin lahat yan. So, tingnan natin. Meron tayong mga pointers dito na nilista ko. So, grid-tied and hybrid PV system comparison. Hindi po natin pinaglalaban itong dalawang ito, kundi igagay ko po kayo kung alin dito ang mas bagay o mas angkop sa inyong pangangailangan. So, sa mga pointers natin, ang unang-unang dapat nating suriin ay yung functionality. Ang mga pointers na ito ay nakolekta ko base sa mga nagtatanong sa akin. Yung iba, ito ang tinatanong. Yung iba naman ay kung ROI. Yung iba naman ay kung alin mas mura. Yung iba naman, alin mas mabilis ma-install dyan. So, meron akong 8 pointers na nilista rito. Unang-una sa lista na functionality. Papaliwanag natin as we go along. Pangalawa, materials o hindi kayo yung parts ng ating PV or photovoltaic system. Pangatlo, installation time. Meron kasi mga concern dyan na mga kliyente, mga DIYers, mga solar enthusiasts, kailangan nilang malaman yung installation time. May mga nagtatanong sa atin yan. Meron din naman sa investment cost. Karamihan, almost more than 90% sa mga tanong, magkano? Pag-uusapan natin ang investment cost. Okay, sa ROI period, walang gaanong nagtatanong sa akin dito. Pero dapat hindi natin baliwalain ito. Bakit? Dito kasi nakasalalay o ito yung basihan kung yung singil ng installer o installation company ay masyadong mataas o masyadong mababa. Kung masyadong mababa naman, ingat tayo ng konti, baka ang ibigay sa ating mga materyales ay mga substandard. Pag masyadong mataas naman, dalawa lang ibig sabihin yan. Either oversize ang materyales o oversize yung system, or overpriced naman ang halaga ng PV system. O di kaya naman, maaaring high-end, napaka-high-end ng materials na ginamit. So, sa technicalities, kung ikaw ay hindi ganong technical, alin ang mas madali sa dalawa? Sa net metering, kasi ang net metering, mahalaga rin masagasaan natin to. Kailangan ba talaga to? Di ba pwedeng wala na to? Pag-usapan natin. At ang pangwalo, yun yung pinaka-importante o isa sa mga main purpose, di natin baliwalain. Bakit ba tayo nagpapasolar? Naka-question mark yan dahil meron tayong mga sub-points na dapat matalakay dyan. Tuloy tayo sa ating comparison. May grid-tied tayo dyan, may hybrid naman tayo dyan sa pangalawang column. Hatiin natin yan at dalhin natin yung functionality. Sa functionality, ang grid-tied, designed ito para mag-export ng power. Yung kanyang hina-harvest na sa solar production niya, i-export niya yon. Ibig sabihin ng export,
ibabalik niya or feed in back to the grid. Ano naman yung grid? Also known as distribution utility or DU. Ang hybrid naman, pwede itong mag-export or pwede mag-import. Nalaman natin kung anong export. Ang import naman ay kapag gumamit ka ng energy from the grid or power. Yun yung import. Kunyari, meron kang binuksan na load, nag-i-import ka noon. Sa dalawang ito, makikita natin na ang grid tied ay ganito. Nag-i-export lang. Nakita nyo sa arrow na ito ay one direction lang, papunta sa grid o DU. Yan. Sa buong setup naman, ganito naman siya. So, meron tayong mga solar panels na dalawang string. Andun sa taas ang isa. Tapos, andito ang pangalawa. Dumaan sa safety devices, papunta sa ating grid-tied inverter. Tapos, yung ating grid-tied inverter AC output, pumunta sa grid. Malinaw po yan, Sa hybrid on-grid system naman, kung mapapansin nyo, yung ating line dyan, na brown at saka blue, bidirectional yung o di kaya may arrow pa papunta doon, may arrow papunta dito. Ibig sabihin, merong export at saka merong import or merong import, merong export. May consumption at saka may production pabalik sa grid. Ito naman ang kabuuang diagram niyan. May dalawang string pa rin, Tapos meron tayong hybrid inverter doon. May connected na battery, yung ating mga load, at meron generator, at merong grid. Yung grid na yan, kung baybayin nyo yan, meron ding bidirectional arrow dyan. May arrow palabas, may arrow papasok. So dito, mas, ewan ko kung sasangayon kayo sa akin, pero mas gugustuhin ko na yung pwedeng mag-export at pwede rin mag-import kung kinakailangan. Pangalawa, sa functionality natin, wala itong baterya. Hindi ito nag-i-store ng energy. Kasi grid-tied, pagkatapos i-harvest ng solar panel, ibabato niya na diretso sa grid. So wala siyang storage, energy storage. Samantalang sa hybrid, meron ito, o pwede mong kabitan ng battery. So karamihan sa aming mga kliyente, nagpa-install sila ng pure grid-tied or on-grid system. And then after 3 months, or how many months, mukhang nagsisi sila. Gusto nilang pakabitan ng battery. Pwede pa rin naman. May workaround naman doon. Ang tawag doon ay AC coupling. Ang AC coupling ay medyo complex na setup. Samantalang kung ikaw nag-hybrid, hindi ka man gumamit ng battery sa ngayon, later on, pwede mo siyang lagyan o kabitan ng battery. So dito, mas okay ako dito sa hybrid system, Kasi meron kang battery. Speaking of battery, kapag down ang grid, let's say brownout, blackout, ang inyong grid tie system, kahit na maaraw, matarik ang araw, walang ulap, hindi rin po siya nagpo-produce o walang production na nangyayari, walang feed-in na nangyayari. Samantalang ang hybrid, kahit na down si grid, ito ay patuloy ang production. Meron siyang baterya, charge niya ang baterya, at kung meron mang load na gumagana habang nagta-charge ang baterya, susuplayan din ng solar panel yung mga load. Bakit hindi gumagana ang grid tied kapag walang grid? Yan po ay dahil sa tinatawag nating anti-islanding. So ang tanong, ano ba ang anti-islanding? So para sa mga kasama natin baguhan, ito ay isang detection system sa loob ng grid tied inverter, Para ito ay mag-sense ng voltage at saka frequency. Ano yung voltage? Sa single phase natin sa Pilipinas, merong 230 to 20. Ang frequency naman natin ay 60 Hz. Kapag down si grid, ibig sabihin nun, wala siyang masisense na voltahe at saka frequency, kung 60 Hz man yon. Kapag wala siyang nasense na gano'n, automatically magsha-shut off ang grid-tied inverter. Shut off in terms of production at magpiprevent din ito para mag-export ng power back to the grid. Sa pangalan pa lang na grid-tied, ito ay self-explanatory. Grid-tied. Nakatali po ito o dependent ito sa grid. So, pag walang power sa grid, wala din siya. Off din siya. Ito naman ang ating diagram dyan. So, tandaan natin, dahil sa anti-islanding, kapag down ang grid, wala pong gamit o walang silbi ang ating grid-tied solar PV system. At dahil dyan, para sa akin kung hindi man kayo sumang-ayon, ay ganito ang pananaw ko dyan sa personal opinion ko. Kung gagastusin lang, let's say, mga 300,000 pataas para sa grid-tied system,
Pero during that time na kailangan ko siya kasi katatapos lang ng bagyo, walang power, no? Walang grid, brown out. O di kaya naman, simpleng bagay, nag-brown out sa gabi, meron kang anak, nainitan, wala kang kuryente. Ang pinaka-ironic dyan, you use thousands of pesos para magpa-solar ka. May mga experiences akong ganito na nagtanong sa akin, so Jeff, nagpa-solar po ako, pero bakit wala kaming kuryente sa gabi? Tinanong ko siya, ma'am, ano po ba yung solar PV system ninyo? May baterya o walang baterya? Wala po. Hindi po ba ipiniliwanag ng installer sa inyo kung ano ang function o paano gumana ang grid-tied system? Hindi po, sir. Wala po sinabi sa amin. Paliwanag nyo po. Katungkulan po natin na ipaliwanag sa kanila, i-brief sila kung paano gumana ang system, maging yung kanyang mga parameter settings, maintenance, lahat po ipapaliwanag po natin, ituturo po natin sa kanila. So, kaya naman, nilagyan ko yan ng, so, meron tayong tatlong okay dyan, isang hindi okay. Sa hybrid inverter or hybrid PV system, yung inverter nyo, pwede nyo rin gamitin grid-tied inverter na walang battery, export lang, o di kaya self-use. Ano yung self-use? Kapag naka-self-use ang isang grid-tied inverter, ibig sabihin nun, yung limiter niya naka-on, naka-activate. Hindi po mag-export yun. Kundi kung ano lang yung demand na load sa kasalukuyan, yun lang yung kanyang ipoproduce. Sa grid-tied inverter, meron ganon. I-on nyo lang yung limiter niya at kung ano lang yung demand sa load ng bahay, yun lang yung kanyang ipoproduce. Yun ang tinatawag na self-use. So dyan, mas versatile ang hybrid inverter. Kasi pwede mo siyang pagganahin. Kunyari, hindi mo pa kaya ng budget ngayon. So, gusto mo grid-tied function lang. Pag nakaipon ka na, pwede ka na bumili ng battery. Whereas, kung grid-tied gagad ang binili mong inverter, at after couple of months, bago ang decision mo, nagbago isip mo, gusto mo mag-battery, kailangan mo mag-AC coupling. Mas mura ang battery kaysa AC coupled system. Sumunod dyan, ang hybrid inverter ay meron itong generator support. Meron itong generator port. Let's say, worst case scenario, ilang linggo o isang linggo nang wala talagang araw, makulimlim talaga at walang dissenting charge na pumapasok sa inyong battery. So, meron kayong option na i-charge sa generator. Kung walang grid din, ay posible yun eh. Makulimlim, bumagyo, walang grid. So, meron kayong option yung generator. Matcha-charge nyo pa rin ang battery. Whereas sa grid-tied inverter, wala pong gen port yun. Ang meron nun is grid port lang. Yung isang port lang na yun na pwede mag-export. So, eto ang ating sa hybrid on-grid PV system. So, meron kang battery dyan. Yan, pinaka-importante, yung baterya na yan. Okay, tapos sa taas ng solar panel, meron kang generator, no? Tapos meron kang grid. Ito ay diagram na kuha natin sa Lux Power 6 kW hybrid on-grid inverter. Ito naman ang diagram na gawa ko. Gamit ko to sa mga seminars. Pinakita ko na sa inyo. Meron tayong dalawang strings ng solar panels. Meron tayong battery doon sa may kanan. May load, may generator, tapos may grid doon. Bandang taas kanan. Ang grid, obserbahan nyo maigi, may dalawang arrow po yan na palabas, papasok. Balikan natin yung ating table sa comparison natin. Grid-tied at saka hybrid. Sumunod dyan, meron tayong materials at saka parts. No? Pagdating sa materials, mas kukonti ang materials sa grid-tied. Siyempre, dahil wala kang battery, wala na rin yung accessories para sa battery. Walang battery cable, wala kang safety device tulad ng MCCB or MCB, at hindi ka gagamit ng dalawang set ng battery cable kasi meron kang from inverter to safety device na battery cable, positive, negative, isang set yun. At saka isang set from safety device to battery. Makakasave ka doon. Tapos yung cable tray mo pa, o kung gagamit ka ng mga bus bars, kung magpaparallel ka ng battery. So, mas kukonti. At dito naman, syempre, hybrid, mas maraming parts. Pag mas maraming parts, kunyari, nag-multiple batteries ka, pagdating sa presyo at sa bilang, syempre, mas ano yon. So, kaya naman, dito, binigyan ko ng thumb up itong grid-tied. So, siyempre, kapag sa installation time, mas mabilis ang i-install ang grid-tied. So, normally, ang grid-tied system ay na-install ng 2 to 3 days
Pero marami akong kakilala, kinukuha lang nila ito ng 1 to 2 days. Kami, bihira kami mag-install ng grid tied. Pero kung gugustuhin namin, makukuha namin ito ng 2 days. Whereas sa hybrid PV system, ito ay nagre-range from 3 to 5 days. Mostly, 4 days na nakukuha namin kapag talagang hindi namin minamadali. Pero pag talagang kailangan ayusin dahil high-end yung dahil sa mga battery, sa mga cabling, yung cable trays, yung takbo ng mga PV cable, minsan inaabot kami na 5 days. 4 to 5 days sa amin to. Pero kayang tapusin to ng 3 days. Marami na rin kaming installations na 3 days lang natatapos namin to sa installation time. Pero dito, sa grid tied, mas mabilis pa rin ang grid tied. So, bigyan ko to ng okay dyan. So, sa installation time, materials, doon tayo sa grid tied. Dito naman sa investment cost. Okay, alam nyo na yan, siyempre. Kasi mas kukonti ang materials sa grid tied at mas maiksi ang installation time. Ibig sabihin, pag mas maiksi ang installation time, kukonti or hindi ganun kalaki ang babayaran ng installation company sa kanyang mga tauhan. Makatipid siya doon ng pasahod. At kung para mo yan sa hybrid na mas mahaba, mas maraming araw, mas malaki yung papasahod niya sa mga tauhan niya. Hindi lang sahod, may meal allowance yan, may transpo, may mobilization na budget, di ba? So sa investment cost pa lang, budget friendly talaga ang grid tied. No doubt dyan, no doubt. Pagdating naman sa hybrid, dahil sa battery, multiple batteries, mga cables, mga accessories, at saka yung installation time, mas mahaba kaysa grid tied, mas mahal po ang hybrid PV system. So dito, nasasagot na, So magtatanong kayo, magkano naman ang range price ng grid tied? Sa grid tied po, sa mga 320, 350, meron kayong mga 6 kilowatt dyan. Pagdating naman sa hybrid, ang inyong 6 kilowatt dyan nagre-range from 380 to 420. Depende na lang sa hirap na pag-install, may challenges sa pag-install, o di kaya kung ilang batteries, Sa 6 kilowatt, kung magdadalawang baterya kayo, ay masigit sa 400. Sa 410, 420, meron kayo isang 300 AH, 6 kilowatt na hybrid inverter, at merong 14 pieces na 550 watts. Kung kukumpara natin grid tied hybrid, mas budget friendly ang ating grid tied inverter. So meron tayong 3 dyan na okay sa grid tied, meron tayong 4 sa hybrid system. Tuloy natin. ROI period. Ito, siyempre kasi mas mura ang grid tied, mas maiksi ang kanyang return on investment period. Siyempre, yung isa mahaba, yung hybrid. Ang ROI period, karamihan sa mga grid tied, merong dalawang taon hanggang 3. Depende na lang yan sa installation company at sa mga parts na gagamitin. Pero normally, 2.5 to 3 years, ideal yon. Kapag dating naman sa hybrid PV system, mas mahaba siya, 3 to 3.5 years ang kanilang ROI period. Pag tumama pa sa 3.5 years, either mataas maningil ang isang installation company o installer, o di kaya mahal yung ginamit ng mga materyales o produkto. At tandaan natin, grid tied 2.5 to 3 years, sa hybrid system naman, 3 years to 3.5 years. Nandun ang ideal ROI period. Dahil yan sa tariff or rate per kilowatt hour natin sa Pilipinas. Doon nakabase ang ating calculation. So, dyan, okay ako dyan. ROI period. Naka-4 na tayo sa grid tied. Isang down, 4 na up. Sa hybrid, 4 na up, wala pang down. So, sumunod dyan, technicalities. Ano itong mga technicalities na to? Pagkatapos i-install ng installer ang inyong system, siyempre, i-brief kayo niyan. Kahit anong turo sa inyo, pag hindi kayo technical na tao, hindi basta-basta makukuha yan o masasagap. Dito sa grid tied, very minimal. Bakit very minimal? Pag napagana po kasi yan, set yan na mag-export, ang titingnan nyo lang dyan kung may umiinit ba o wala. Umiinit ba yung MCB, mga kable, Mas kukunti kasi ang materials o parts, mas hindi malaki ang trabaho. Yun ang logic doon, Pagdating naman sa hybrid, dahil ito yung may baterya, constant monitoring po ang dapat dito. Minomonitor natin ang baterya, minomonitor natin yung harvest, ilan yung pumasok sa baterya, ando na yung, wag muna kayo mag-ano ng load. Magbukas ng aircon na up to sawa dahil hindi pa napupuno ang baterya. Tapos, check nyo, umiinit ba yung kable ng baterya, okay ba yung MCCB,
i-check nyo parati. Yung parameter setting sa app at sa inyong web browser, mas marami po siyang functionalities. Mas marami siya nakalista doon kaysa grid-tied PV system na app. Mas kukunti yun, no? So, kung hindi ka masyadong technical at ayaw mo ng ganitong mas maraming tinatrabaho, sinisilip, tinitwig, at hindi ganun kagaling ang support sa iyong installer o installation company, alam mo na kung anong pipiliin dyan. Dito, sa technicalities na to, sa hybrid, marami akong yung kliyente namin mismo, at saka yung mga lumalapit sa akin for technical support na hindi namin kliyente, nagpapatulong. Dito, maraming sumasabit. Kaya naman, dahil sa ano na to, bibigyan ko ang hybrid system ng thumb down. Kasi marami talagang hindi naman ganun ka-technical eh. Para sa iba, napakadali lang. Para sa akin, napakadali lang. Pero pag pinaliwanag mo sa kanila, hindi talaga na mag-gets yun. Itong technicalities sa parameter settings at saka sa hybrid PV system in general ay medyo challenging para sa iba. Okay, bigyan natin ng yung grid-tied. Kasi very minimal eh. Pag na-install mo, install and forget. Almost ganun ang nangyayari. So, meron tayong 5 sa grid-tied. Meron tayong 4 sa hybrid na tig-isa sila sa ganoon. Sumunod dyan, ang net metering. Paliwanag natin ang net metering. Ano ba ang net metering? Ang net metering ay sistema ng Meralco Power Company sa bansang Pilipinas na ito ay nagsusukat kung ano yung na-produce mo na binato mo pabalik sa grid. Pag wala ka nito, lahat ng pinoproduce ng grid-tied o ine-export mo galing sa yung grid-tied system pabalik sa grid, mako-consider po yun na konsumo. Nagbato ka na ilang kilowatt-hour papunta sa grid, pabalik sa grid, yun ay konsumo kung wala kang net metering. Maliwanag po yun, ano? Kasi hindi po nila masusukat yun. Kung ano yung binato mo pabalik, kung ano yung ginamit mo. So ganito, may konsumo ka sa mga load mo sa bahay, which is usual way, tapos meron ka pang in-export. Yung dalawang yun, mag-a-add up yun. So kung wala kang net metering, masosorpresa ka ngayon. Bakit malaki ang bill mo na habang naka-solar ka naman? So dito sa grid-tied, kailangan mo talagang i-apply ito. Ngayon, kung hindi mo siya i-apply, merong isang paraan na tinatawag na self-use. Kung ano yung load mo, yun lang ipoproduce ng PV system mo na grid-tied. Ang settings naman doon, sa parameter settings, dapat naka-on yung limiter. Meron akong tutorial yan, magpa-pop up dyan. Kung anong ginawa ko sa DE, no, na 10 kilowatt, isa sa mga kliyente namin. Self-use in a sense na kung ano yung demand ng load, yun lang ang ipoproduce ng grid-tied PV system. Dito sa hybrid, hindi mo na kailangan mag-apply pa ng net metering. Although, pag gusto mong i-apply, pwede, walang problema. So, dito sa dalawang to, meron kang freedom dito. Hindi kailangan, pero kung gusto mong magpa-net metering, pwede rin naman. Sa pinakahuli, energy freedom, may question mark tayo dyan. Tingnan natin kung ano yan. Energy freedom, ano ba talaga yan? Unang-una, sa some points natin, ito yung feeling of not worrying about your monthly electric bill. Well, marami akong nasaksihan na nagsi-zero bill talaga sila. Pero let's say hindi ka nag-zero bill. Pero definitely, magle-less yan as usual. Kung yung dati namin kliyente nagbabayad ng 15,000, nung nakamita namin ng system na appropriate sa kanila, nagbibill na lang sila ng 800, 1,000. Malaking savings yun. Yung mga nagbibill dati ng 8,000, nagbabayad na lang ng 300, 400, ano? Hindi man nagsizero, pero ang laki ng diferensya. Hindi na natin banggitin na zero bill buwan-buwan. May mga buwan na na-hit yung zero, may mga buwan na nagbabayad sila ng maliit na amount. Yung meron kang control sa yung sariling energy resources. Paano at kailan mo gagamitin? Paano mo siya gagamitin? Kailan mo siya gagamitin? Doon papasok yun eh. Ibang freedom yun. No? Na alam mo na, yung battery ko fully charged, so pwede akong magganito. Yung battery ko, hindi pa siya puno, so hindi pa tayo mag-aangli aircon ngayon. Ibang ano yun, ibang pakaramdam yung control mo na yun. Hindi tulad nung wala kang control na pag brown out siya ganito, brown out ka rin. No? Pag walang power siya ganito, wala ka rin power sa bahay. Sumunod dyan, alam mo yung iyong autonomy ng system. Ano yung autonomy? Kunyari, walang araw.
hindi sumikat si araw. Wala ring grid, nagkataon, ano? Meron kang baterya. Alam mo yung autonomy. So kung meron kang, let's say, 15 kilowatt hour minus 80% DOD ang recommended. So meron kang 12 kilowatt hour. Ang 12 kilowatt hour, kung lalagyan mo ng load na 1,000 watts o 1 kilowatt, basically o technically, tatakbo ng 12 hours yung battery mo. Kapag nagdoble ka ng baterya, maging 24 hours. Kapag tinatlo mong baterya, magiging 36 hours. Kahit na walang grid, wala si Meralco, at wala ring sikat ng araw, kaya mo tumakbo ng 36 hours. Yun ang autonomy. Meron kang control sa sarili mong energy resources. Kaya mong kontrolin yun kasi alam mo yung autonomy. Pangalawa, i-manage mo yung energy storage mo. Yung energy storage mo, kung i-ano natin to sa grid tide, nag-imbak ka sa grid, doon mo nilagay lahat, nag-imbak ka. Ngayon, merong credit si Meralco ngayon, kunyari, na 100 kilowatt hour. Yung 100 kilowatt hour, pwede mong gamitin pabalik yon. Pero, ang dyan, kung nag-imbak ka ng 100 kilowatt hour, kung di ako nagkakamali, ang pwede mong gamitin doon is 50 kilowatt hour lang. Kasi ang bayad ng export is half of the price kung ano yung rate mo sa consumption per kilowatt hour. Kung sa nagbabayad ka ng 12 o 13, half noon, yun yung bayad nila sa na-export mo. So pagdating naman sa baterya, yun nga, sabi ko, hindi pa puno ang baterya. Huwag muna kayo mag-only aircon. Puno na ang baterya, may araw pa. Sayang sikat na araw, kasi mag-only aircon na kayo. Okay? So magandang yun ibang klaseng freedom yun. Sumunod dyan yung without being affected na every time na down si grid, ng brown out. Walang power sa distribution utility. O di kaya unstable, nagpa-fluctuate, patayin mo si grid kasi nagpa-fluctuate masyado, baka makasira lang sa inverter mo. Patayin mo si grid, mag-battery ka, mag-solar ka. Ibang klase yon. At enjoying other intangible benefits. Tulad ng alin. Kapag mayroon kang solar PV system sa bahay, bawat production nun, per kilowatt hour of production, ang katumbas noon ay more than 500 grams of CO2 emission. So kung let's say nakapag-produce ka ng ilang megawatt hour sa isang taon, katumbas nun, tuni-tuniladang CO2 emission ang na-avoid mo. Plus, pwede kang magkape-kape, habang tinitingnan mo yung monitor ng PV system mo, ini-enjoy mo yung production, ini-enjoy mo yung harvest, nagkape-kape ka doon, nagawain ito ng maraming solarista. Sa umaga, bago pumasok sa opisina, habang nagkakape, titingin mo na sa monitor. At pag uwi galing sa opisina o galing sa trabaho, yun kagad ang sinisilip. Okay? At kapag natapos mo yung ROI na yung PV system, iba yun. Yun talaga ang tinatawag na free energy na yung ginagamit mo. Tapos na yung ROI mo bayad na After 2.5 o 3 years, tapos na siya, o 3.5 years, yung mga ginagamit mo noon, free energy na yon. So yan ang energy freedom. Balikan natin yung ating table dyan, yung comparison natin. Energy freedom, nasagot natin yan. So, ang tanong, ito na. Ito ang tanong. Ano ang solar PV system ba ang nababagay sa iyong pangailangan pagdating sa energy usage? So, dyan, hindi ko na kayo matutulungan. Kayo na mismo ang sasagot dyan. Inihain ko na sa inyo kung ano yung mga comparison ng dalawa base sa mga pointers natin at meron tayong sa mga sub-pointers. Functionality, materials, installation time, investment cost, ROI period, net metering, saka energy freedom. Kayo na po ang bahala mag-decide kung alin dyan sa dalawa ang para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood sa video na ito at sana ay meron kayong napulot na mahalagang turo o aral tungkol sa hybrid o grid tied inverter o system, PV system. Meron din po kami yung contact info sa video description kung balak niyo po magpa-install. Ang aking company po ay JFL Solar. Nakahanda pong magserbisyo sa inyo. Sa ating mga Padawans, mga subscribers and viewers, saludo po sa inyo. JF Legaspi po, ang tinatawag ninyong Profesor.